Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, matapos pigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang Vice Chairperson ng committee ang Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC at mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tila panggigipit ngayon ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC, ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa, kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas, laro pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado, ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon, kaming mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat na ginagawa ninyong mga kabulastugan dyan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon na yan. Kukupas din kayo dyan. Kaya maraming salamat Kong Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na humarap sa mga buayang ganid sa pera at kapangyarihan. Kaming mga INC member ay tahimik lang at nagmamasi. Grabe na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta dahil lang ba kinontra sila at di makaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba. Hindi pa nakontento sa pera. Pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong Kongreso. Pag hindi kaalyado, tanggal agad. Tatandaan namin lahat ng mga INC ang ginagawa niyong panggugupit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa Kongreso. May hangganan din ang lahat ng yan. Unquote. Matatandaan ng 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ni dating Pangulong Duterte at maging itong nasabing 2022 election ay binuhat din siya ng Iglesia ni Cristo dahil nga number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity o pagkakaisa na siyang naging plataforma naman ni Vice President Sara Duterte at ng Pangulong Marcos Jr. nung kasagsagan pa ng eleksyon 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan at INC member na bakit tila binabastos umano ng Marcos administration at ng ilang mga mambabatas itong si Congressman Marcoleta. Ayon pa sa mga taga-INC at marami sa ating mga kababayan ay tila hindi ito katanggap-tanggap. Kaya naman ngayon, matapos ang panggigipit at pagtanggal nila kay Kong Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan at nag-usap pa at sabay humarap sa plenary debate ng Kongreso sina Congressman Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte dahil nga pareho sila ng pinaglalaban at para sa tama, di gaya di umano ng mga buayang mambabatas sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglalaban at ganid pa sa kapangyarihan. Kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng kanilang hinaing at komento online ang well-known and veteran political commentator. Ayon pa sa kanilang post online, nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kesyo kailangang tanungin si BP tungkol sa mga notices of disallowance as if OBP lang ang may NOD. Kaya ayan tuloy nung pinatawag ni Kong Marcoleta ang ibang mga opisyal na may NOD rin. Biglang naalala ni Kong Chua na hindi na pala member yung representante ng Sagip Party List at di pwede
pwedeng mag-utos sa committee. Pag vice chairman ka, member ka rin ng committee. Alangan naman yung vice chair, nagmamando sa mga miyembro pag wala yung chair. Tapos di naman siya member. Pero pwede kang member kahit di ka vice chair. Kaya Chairman Chua, conclusion that Kong Marcoleta's removal as vice chair automatically remove him as a member of the committee is not logical. Lalo na wala namang nakalagay o binanggit sa desisyon sa pagpapatanggal kay Marcoleta bilang vice chair na natanggal din siya as a member. #we deserve better. Di pinagsalita si Marcoleta sa plenary. Ngayon, inalsa ng posisyon sa isang committee. Unquote. In my analysis mga lords, gagawin lahat ng administrasyon ngayon na manalo yung kanilang mga manok sa 2025 midterm election. Kasi it will make them or break them. Sa totoo lang. Kaya mapagmatsyag tayo mga lords. Kasi pansinin nyo, di ba? They are doing everything na. Ayuda dito, ayuda doon. Pa-job forms dito, pa-job forms doon. Pansinin mo na lang yan si Abalos. Di ba? Si Abalos, grabe, papogi. Kasi tatakbo pala siya as senador. If I'm not mistaken. Di ba? So, kita-kita mo na eh. Kumbaga, nagpapaamoy, nagpapapogi, Kumbaga, they will do everything para manalo ang kanilang mga manok sa 2025. Or manalo ang senatorial candidates ng Administrasyong Marcos. Kasi ang laking sampal niyan pag hindi Marcos administration ang mananalo sa senatorial race, What if ang mananalo ay ang Team Duterte, Team VP Inday, ay malaking sampal talaga yan. Kaya they will do everything. Alam mo naman, kilala naman natin yung administrasyon ngayon, di ba? Masyadong insecure, di ba? Masyadong parang competition sila Kumbaga talagang nakikipag-compete sila. Pansinin mo, di ba? Ngayon, namumulitika na sila. Pati si VP Inday Sara na hindi naman tatakbo sa 2025. Talaga pinupolitika talaga nila, They will do everything para ma-remain sila sa power, di ba? At para manatili sila dyan. Pero, people of the Philippines, mga lords, sa lahat ng mga followers ko, supporters ko, at sa lahat ng naniniwala sa Duterte leadership, alam na natin kung ano ang gagawin. It's about time. Kung nadismaya ka, di ba? It's about time na. It's payback time. Makakaganti lang talaga tayo sa eleksyon. Sa eleksyon lang talaga tayo makakaganti. So ipakita natin yung buong puwersa natin. Even ako, I will use my page, 'di ba? Yung mga followers ko, 'di ba? I will do everything para matulungan ang Team Duterte. Kung sino man ang i-endorse ni Tatay Digong at VP Inday Sara na manalo talaga, ang Team Duterte this 2025 election. Kasi mga lords, if gusto nating makabalik ang mga Duterte sa 2028, kailangan sa 2025 pa lang solid na, di ba? Yung mga kapartido talaga ng mga Duterte ang papasok sa 2025 para sure win yan sa 2028. Kasi mga lords, tama na, nakakagigil na yung mga nangyayari ngayon, yung mga papogi nila ngayon. So it's about time. Bawi tayo sa 2025. Malaking factor ang 2025 mga lords para sa 2028. Maibalik natin at mailuklok natin ulit kahit sino man. Basta Duterte. 'Di ba? Sa pagiging pangulo ng Pilipinas. Diyos ka! Sus! Inis na inis ka, Paduano? Inaano ka? Bakit na may mesikal na? Pahiya! Diba? Lalo na itong mga matatanda talaga yan. Sino yon? Si Abante, Hindi makaabante. Ngayon naman si Paduano, nang aano. Pikon na pikon, di ba? Relax lang, Paduano. Ha? Patunayan nyo lang yung mga gusto nyong patunayan. And papatunayan din ni Marcoleta, ni Kong Marcoleta, di ba? Sa palagay niyang tama. Ganun lang yun, di ba? Bakit namimisikal? Bakit ka pikon?
Halata mo talaga mga lods, no? Alam mo, yung si Paduano, bakit yan napipikon? Lalo na yung si Abante. Kasi hindi nila magawa yung plano nila eh. Hindi sila makapag-stick to the plan eh. Diba? Kaya inis na inis sila eh, no? Kasi hindi sila makaporma. Kasi andyan si Kong Marcoleta at andyan si, diba? Former President Arroyo. Grabe talaga ngayon yung Kamara mga lods, no? Grabe talaga ngayon yung mga kongresista. Diba? Kung may nakita kayong anomalya sa paggamit ng pondo, pwede nyo namang idaan yan sa korte. Diba mga attorney kayo? Bakit dinadaan nyo sa pangbubuli? Dinadaan nyo sa drama? Ha? Dinadaan nyo sa pamimisikal? Imagine mo, wala namang ginagawa si Congressman Marcoleta. Pero pinag-iinitan talaga siya. Ganyan ba ang tamang ugali? Ha? Gusto nyo respetuhin kayo, pero kayo nga hindi kayo marunong rumispeto pag hindi sang-ayon sa inyo? Hoy, Paduano, wag kang nang aano. Hindi ka namin kilala. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin Tama. ng Vice President Excited na sa excited. kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabaligtunaan dito, Jen? Tama. Okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Tama. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Tama. Opisina ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Tama. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Tama. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Tama talaga. Good job, Congressman Marcoleta. Yan din naisip ko eh. Sa budget ng OVP, grabe! Lahat gusto magtanong, lahat gusto gigil na gigil, di ba? Kasi nga, gagamitin nila yun eh. Kasi yung iba, tatakbo maging senador, di ba? Grandstanding, drama. Akala siguro nila, kakagat ang mga Pilipino. Pero, sabi nga ni Congressman Marcoleta, pero yung kabuuhan ng budget, di ba? Yung mismong budget na iaano na sa plenary, pinagbawalan na silang magtanong. Pag kay VP Inday Sara na budget alone, di ba? Sa OVP budget alone, lahat gusto magtanong. Lahat gusto na ipatanong. Pero sa buong budget, ha? Hindi nyo ibubusisi? Hindi bawal magtanong? Ay, iba naman pala kayo. Iba naman pala talaga. Kaya, I'm with Congressman Marcoleta eh. Di ba? Yung paninindigan niya. Dapat fair kayo. Di ba? Kung grabe nyo gisahin ang proposed budget ng Office of the Vice President, bakit hindi pwedeng gisahin ang kabuuhan ng budget? Ha? Sumagot kayong mga buhaya kayo. Kung makabutatak kayo sa proposed budget at sa budget ng OBP, grabe, kulang na lang, 'di ba? Pati sentimo, 'di ba? Ipapa-audit nyo. Pero yung mga budget ng ibang mga ahensya, yung kabuuan ng budget, ha? Hindi nyo ipapabusisi. Bakit? Mapupunta na naman iyan sa mga collection nyo, sa mga bags and watch. Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, wala ngayon. Pero ma'am, kailan po yung last na Ang pag-uusap? kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since Panila. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-uusap niyo po ng Pangulo? Nung nag-tender of nag-resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito.
don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Hindi ako humingi ng tulong. Tama, that's VP Inday Sara. Naalala niyo mga lods, during campaign, naalala niyo lang, kasi naalala ko eh, during campaign, walang ibang bukang bibig si VP Inday Sara, no? Kundi, tulungan nating maging presidente si PBBM. Di ba? Kumbaga siya pa ang tumutulong, no? Pansinin niyo, talagang si VP Inday Sara, kasi alam ni VP Inday Sara yung worth niya eh. Alam ni VP Inday Sara yung value niya. So, hindi siya namimilit, di ba? And at the same time, hindi siya humingi ng tulong. Lalo na sa mga politiko, hindi. Kasi alam ni VP Inday Sara, no? Alam niya sa sarili niya na tama at maganda ang kanyang resultang nagawa. Di ba? Kahit nung mayor pa siya ng Davao, and right now, no, Vice President ng Pilipinas, she knows, no? Alam na alam niya ang kanyang value. Alam na alam niya, no, ang kanyang paninindigan. And nakakalungkot lang mga lord, sobrang andaming tinulungan ni VP Inday Sara na manalo. Sobrang andaming mga politikong ginamit ang kanyang pangalan, 'di ba? Para lang manalo, 'di ba? At para lang maluklok sila ngayon, no, sa pwesto. And nakakalungkot lang kasi isang iglap, 'di ba? Talagang tinalikuran nila si VP Inday Sara. Anyway, sabi pa nga nila, that's politics. But what's more important, solid at parami ng parami. Actually, marami na, pero I'm pretty sure mas dadami pa ang suporta na makukuha ni VP Inday Sara. Baka never again na to be with the Marcoses. Oh, never again. Never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Ma'am, last question na lang. Never again to the Marcoses. Tama. Diba? Sundin natin si VP Inday. Kasi sinabihan na tayo ni Tatay Digong dati. Na-remind tayo ni Tatay Digong dati ang tigas-tigas ng ulo natin. Diba? So ngayon, wala na tayong magagawa. But VP Inday Sara na mismo ang nagsasabi, never again. Diba? Never again. Sayang lang mga lods yung chance na, diba? Yung chance na ibinigay natin sa mga Marcoses. Diba? Even ako, no? Kasi ako, believer ako ni Apo Lakay. Diba? Yung ama ni PBBM. We thought, magagaya niya yung kanyang ama. We thought, mapapababa niya yung kuryente, tubig. Kasi di ba yun naman talaga yung strength, di ba? Yun naman talaga ang strength kuno ng mga Marcoses, di ba? Yung tubig, yung kuryente. Pero look at us right now, di ba? Anyway, wala na tayong magagawa eh. Ayan, andyan na yan eh. What's more important, ang pinaka natuto dito si VP Inday. Diba? Kasi tayo, support lang naman tayo kay VP Inday Sara eh. But what's more important, natuto si VP Inday at nakita ni VP Inday ang mga totoong kulay ng nasa paligid sa kanya. And that's very important, no? Para nang sa ganun, kasi tayo full support tayo kay VP Inday. Para sa next na gagawing hakbang ni VP Inday, sa mga next na susuportahan niyang mga tao, tama na kasi natuto na si VP Inday. What if the Vice President is able to provide all the supporting documents? What if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to consider that all these funds are eventually allowable and they are not disallowed? And chances are she may be able to do that. Hindi po final judgment ang notice of disallowance. You have been saying things for a while. Suko si Uncle. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. Move to suspend. Suko si Uncle. Suko si Uncle, suko. Nasuko si Uncle Abante. Alam ko naman bakit ka naiinis, Abante. Kasi hindi kayo makakapag-stick to the plan. Ha? Diba? Hindi nyo magagamit yung committee nyo kuno para magdrama at mamulitika. Kaya inis na inis kang uncle ka. Ha? High blood na high blood ka kasi
ginigiba ni Kong Marcoleta ang mga plano nyo. Inis na inis si Uncle. Diba kasi, kita mo naman, hindi sila makaporma. Kasi, alam naman natin ano yung mga pinaggagawa nyo. Ginagawa nyo lang yan para, diba, para talagang makaisa at makaganti kay VP Inday Sara. Kasi nga, diba, butataha kayo. Kaya ang ginagawa nyo bago i-approve yung budget, gumagawa kayo ng mga hearing kuno, di ba? Para ano? Para i-save nyo ang inyong mga imahe at para baka mapaamo nyo at baka magsusunod-sunuran si VP Inday Sara sa inyo. Which is hindi iyon mangyayari. Kaya kayo ganyan, lalo na ikaw ang uncle ka. Kasi, natamaan lahat ng ego nyo, lalo ka ng abante ka. Kasi hindi mo mauoto sa VP Inday Sara. At tanong ko sa yung matanda ka, tanong ko sa yung uncle ka, sino ka ba? May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair, Yes, the Honorable yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Hindi nyo mauoto si VP Inday. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Declares 1 minute suspension. Meanwhile, few inches later. The Honorable Vice President is recognized. Thank you. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Thank you po, Thank you, ma'am. everyone. Good morning. Ay naku, may pahiring-hiring na naman sila. Ini-invite na naman nila si VP Inday Sara. Diyos ko, sinasayang nyo lang ang oras ni VP Inday Sara sa mga walang kwenta. Grabe talaga, hahanap talaga sila ng paraan mga lods para gisahin si VP Inday. O ano kayo ngayon mga buhaya? Hindi nyo mapapasunod sa kamay at hindi nyo ma-oota si VP Inday Sara. Ha? Akala nyo talaga kayo ang pinakamataas na ranggo? For your information, si VP Inday Sara ang second highest public official sa Pilipinas. Tapos ginaganyan nyo? Nakatikim kayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!